Alam mo ba na may isang simpleng dahilan kung bakit maraming tao ang buong buhay na nagtatrabaho pero nananatiling baon sa utang? Hindi dahil tamad sila, hindi dahil maliit ang sweldo nila. Ang totoo, marami sa atin ang naturuang kumita ng pera pero hindi naturuang palagiin ito. Kaya kahit tumataas ang sweldo, parang mas mabilis ting lumalaki ang gastusin. At bago natin mamalayan, hindi na tayo nagtatrabaho para sa mga pangarap natin. Nagtatrabaho na lang tayo para bayaran ang mga utang. Pero paano kung sabihin kong mahigit 100 taon nang nakalipas, may isang librong nagturo kung paano makaalis sa cycle na ito. At ang mas nakakagulat, hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang mga aral nito ng maraming taong nakabuo ng tunay na yaman. Sa video na ito, aalamin natin ang 10 pinakamahalagang lessons mula sa The Richest Man in Babylon. Mga simpleng prinsipyo na pwedeng sundan ng empleyado, OFW, freelancer, o kahit sino mang gustong magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. Bago tayo magsimula, kilalanin muna natin ang may akda ng librong ito. Si George S. Clason ay isang American businessman at writer na sumikat dahil sa kanyang mga financial stories na nakatakda sa sinaunang Babylon. Sa halip na gumamit ng komplikadong financial terms, ginawa niyang madaling maunawaan ang mga prinsipyo ng pagyaman sa pamamagitan ng mga kwento ni Arkad at iba pang mga ngalakal. Mahigit isang siglo na ang lumipas, pero nananatiling mahalaga ang mga aral ng librong ito. Dahil maaring nagbago ang teknolohiya, pero hindi nagbabago ang ugali ng tao pagdating sa pera. At yon ang dahilan kung bakit patuloy pa rin itong nirerekomenda sa mga gustong bumuo ng pangmatagalang yaman. Ngayon, simulan na natin ang unang lesson. Lesson 1. Ang utang ay hindi hatol, pero responsibilidad. Inspirasyon mula sa kwento ni Dabasir sa libro. Sa madaling salita, hindi ka mahirap dahil may utang ka, pero mananatili kang mahirap kung patuloy mo itong tatakbuhan. Isa sa pinakamahalagang kwento sa The Richest Man in Babylon ay tungkol kay Dabasir, isang lalaking lubog sa utang. Dumating siya sa puntong wala na siyang may pagmalaki. Marami siyang pinagkakautangan at halos nawalan na siya ng respeto sa sarili. Pero isang araw, may isang realization siyang nagbago sa buong buhay niya. Napagtanto niyang hindi siya makakaahon hanggat patuloy siyang tumatakas sa kanyang mga problema. Kaya gumawa siya ng isang simpleng plano. Hinati niya ang kanyang kita. May bahagi para sa pamilya, may bahagi para sa sarili, at may bahagi para unti-unting bayaran ang bawat utang. Hindi naging madali ang proseso. May mga araw na mabagal ang progreso, pero sa bawat bayad, unti-unti ring bumalik ang tiwala ng mga taong pinagkakautangan niya. At higit sa lahat, bumalik ang tiwala niya sa sarili. Maraming Pilipino ang nakaranas ng utang, mula sa credit card, online lending apps, o personal loans. At hindi lahat ng utang ay bunga ng luho. Minsan, dahil sa emergency, pagpapagamot, pag-aaral ng anak, o mga pangyayaring wala tayong kontrol. Pero ang pinakamahalagang tanong ay hindi, paano ako nalubog? Ang mas mahalagang tanong ay, ano ang una kong hakbang para makaahon? Kahit maliit ang unang bayad, kahit isang hulog lang ang kaya mo ngayon, ang bawat hulog ay isang hakbang palayo sa stress at isang hakbang papalapit sa financial freedom. Bakit mahalaga ito? Ang pagbangon sa utang ay hindi lang tungkol sa pera. Tungkol din ito sa pagbabalik ng disiplina, kumpiyansa at kontrol sa sarili mong buhay. Hindi ka huhusgahan ng kinabukasan mo batay sa laki ng utang mo. Huhusgahan ka nito sa desisyong ginawa mo pagkatapos mong madapa. Pero may isang bagay na napagtanto rin ni Dabasir, hindi sapat na makaahon sa utang. Kapag wala kang natutunang palagiin ang perang pinaghihirapan mo, madali kang babalik sa dati mong sitwasyon. At dito pumapasok ang susunod na prinsipyo. Lesson 2. Huwag mong hayaang matulog ang pera mo. Make thy gold multiply. Sa madaling salita, hindi sapat ang mag-ipon. Ang tunay na layunin ay palagiin ang perang pinaghirapan mo. Maraming tao ang naniniwalang kapag malaki na ang ipon nila, secured na ang future nila. Pero ayon sa The Richest Man in Babylon, simula pa lang yon. Ang perang nakatago lang, unti-unting nawawalan ng halaga habang lumilipas ang panahon. Samantalang ang perang inilalagay sa tamang investments ay may pagkakataong lumago at dito nagsisimulang mabuo ang tunay na yaman. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tunay na mayayaman ay hindi lang mahusay kumita, mas mahusay silang magpalago ng pera sa pamamagitan ng negosyo, investments at iba pang assets na patuloy na kumikita. Dumadating ang isang punto na hindi na ikaw lang ang nagtatrabaho
nagtatrabaho para sa pera. Unti-unti, ang pera na ang nagtatrabaho para sa'yo. Isipin mo, may dalawang OFW na parehong nakaipon ng 500,000 piso. Ang una, iniwan lang ang pera sa isang savings account. Ang pangalawa naman, ginamit ang bahagi nito bilang puhunan sa isang maliit na paupahang apartment. Lumipas ang ilang taon, pareho pa rin silang may ipon, pero may malaking pagkakaiba. Ang isa, may buwan-buwang pumapasok na kita, habang ang isa, pareho pa rin ang halaga ng kanyang naipon. At yun ang pinagkaiba ng perang nakatambak at perang kumikita. Bakit mahalaga ito? Ang pagbuo ng yaman ay hindi lang tungkol sa pagpasok ng pera. Mas mahalaga kung paano mo ito pinapalago habang nasa iyo pa. Ang bawat pisong hindi mo pinagtatrabaho ay isang oportunidad na hinayaan mong lumipas. Pero may isang malaking problema. Kapag hindi mo alam kung saan mo dapat palagiin ang pera mo, maaari rin itong mawala sa isang maling desisyon. Kaya bago ka mag-invest, may isang prinsipyong hinding-hindi mo dapat kalimutan. Lesson 3. Mag-invest lang sa mga bagay na nauunawaan mo. Seek the advice of those experienced. Sa madaling salita, huwag mong ilagay ang pera mo sa isang investment na hindi mo naiintindihan. Isa ito sa pinakamahalagang aral ng The Richest Man in Babylon. Kapag desperado tayong yumaman, mas madali tayong maniwala sa mga pangakong doble ang pera, walang risk, garantisadong kita. Pero ipinapaalala ng librong ito na maraming tao ang nalulugi. Hindi dahil malas sila, kundi dahil nagtiwala sila sa maling tao at gumawa ng desisyong hindi nila lubos na nauunawaan. Hanggang ngayon, pareho pa rin ang nangyayari. Mula sa investment scams hanggang sa mga alok na mukhang napakagandang totoo. Kaya tandaan mo ito, kapag ang isang investment ay nangangakong mabilis at siguradong yaman, mas lalo mo itong dapat suriin. Isipin mo, may dalawang freelancers na parehong may ipon. Ang una, agad sumali sa isang investment na nakita lang sa social media. Hindi siya nag-research, hindi siya nagtanong, at hindi niya lubos na naunawaan kung paano ito kumikita. Pagkalipas ng ilang buwan, nawala ang kumpanya. Kasabay nito, nawala rin ang kanyang ipon. Samantala, ang pangalawang freelancer, naglaan muna ng oras para magbasa, magtanong sa mga may karanasan, at unawain ang investment bago siya pumasok. Mas mabagal siyang nagsimula, pero mas ligtas, mas matatag, at mas panatag ang naging resulta. Bakit mahalaga ito? Hindi trabaho ng pera ang protektahan ang sarili nito. Ikaw ang may responsibilidad na siguraduhin na pupunta ito sa tamang lugar. Mas mabuting mabagal ang paglago ng pera kaysa mabilis itong mawala. Pero kahit marunong ka ng pumili ng tamang investment, may isa pang kalaban na mas madalas hindi napapansin. Hindi ito scam, hindi rin recession. Ikaw mismo, kapag lumalaki ang income, madalas lumalaki rin ang gastos. At doon, nagsisimula ang susunod na aral. Lesson 4. Kahit malaki ang sahod mo, huwag mong palakihin agad ang gastusin mo. Control the expenditures. Sa madaling salita, hindi lahat ng gusto mo kailangan mong bilhin at hindi lahat ng kaya mong bilhin dapat mong bilhin. Isa ito sa pinakamahirap sundin, lalo na kapag magsisimula ng gumanda ang buhay. Kapag tumataas ang income, natural lang na gusto rin nating mag-upgrade. Mas magandang cellphone, mas malaking bahay, mas bagong sasakyan. Walang masama roon. Pero ayon sa The Richest Man in Babylon, dito rin nagsisimulang maipit ang maraming tao. Habang tumataas ang kita, kasabay ding tumataas ang buwan ng gastos. At bago nila mamalayan, mas malaki nga ang sweldo, pero halos pareho pa rin ang natitira. Ang mga tunay na yumayaman, ibang ginagawa. Sa halip na unahin ang lifestyle, inuuna nilang palagiin ang kanilang assets. Dahil alam nilang mas mahalaga ang financial freedom kaysa sa pansamantalang luho. Isipin mo, may dalawang software engineers na parehong na-promote. Ang una, agad lumipat sa mas malaking kondo at bumili ng bagong sasakyan. Ang pangalawa naman, nanatili sa dating niyang pamumuhay at inilaan ang malaking bahagi ng salary increase sa investments. Lumipas ang ilang taon, pareho pa rin silang magandang trabaho, pero may malaking pagkakaiba. Ang isa, umaasa pa rin sa susunod na sweldo, habang ang isa, meron ng assets na patuloy na kumikita. Bakit mahalaga ito? Hindi ang laki ng sweldo ang sukatan ng yaman, kundi kung gaano karami ang perang naitatabi at napapalago mo. Kapag lumaki ang income mo, hayaan mong mas mabilis lumaki ang investments mo kaysa sa lifestyle mo. Pero kahit marunong ka ng kontrolin ang paggastos, hindi pa rin garantiya na mananatili sa'yo ang perang pinaghirapan mo. Minsan, isang maling decision lang ang sapat para mawala ang ilang taong pag-iipon. Kaya bago natin isipin kung paano mas palalakihin ang pera, mas mahalagang malaman kung paano ito puprotektahan. Lesson
5. Protektahan mo ang pinaghirapan mong pera. Sa madaling salita, hindi sapat na kumita. Mag-ipon at mag-invest. Kailangan mo ring matutong protektahan ang perang pinaghirapan mo. Maraming tao ang mahusay kumita ng pera, pero hindi lahat ay mahusay mag-ingat nito. Minsan, dahil sa excitement. Minsan, dahil sa pangakong malaking kita. Napapasok tayo sa mga investment na hindi natin lubos na naunawaan. Pero ayon sa The Richest Man in Babylon, mas madaling mawalan ng pera kaysa kumita ulit nito. Kaya bago ka gumawa ng anumang financial decision, huminto ka muna at tanungin ang sarili mo. Ano ang risk? Ano ang maaari kong mawala? At handa ba akong tanggapin ang posibleng mangyari? Ang pagiging maingat ay hindi kahinaan. Isa itong paraan ng pagprotekta sa kinabukasan mo. Isipin mo, may isang negosyante sa Laguna. Ilang taon niyang pinagpaguran ang maliit niyang grocery. Unti-unti lumago ang kanyang negosyo. Hanggang isang araw, may dumating na isang alok. Mabilis daw ang kita, malaki ang balik, at halos walang risk. Dahil sa pangakong yon, inilagay niya halos lahat ng kanyang ipon, nang hindi muna nagsaliksik. Pagkaraan ng ilang buwan, nawala ang negosyo, kasama ang perang matagal niyang pinaghirapan. Hindi dahil hindi siya marunong kumita, kundi dahil hindi niya naprotektahan ang kanyang yaman. Bakit mahalaga ito? Hindi lang mahalaga ang palagiin ng pera, mas mahalaga na tiyaking hindi ito madaling mawala sa isang maling desisyon. Hindi lahat ng oportunidad ay oportunidad para sa'yo. Ang tunay na investor, hindi lang marunong kumita, marunong din tumanggi. Pero kahit maprotektahan mo ang lahat ng naipon mo, may isang investment na mas mahalaga kaysa sa anumang negosyo o asset. At ang nakakagulat, hindi ito mabibili sa stock market, hindi rin lupa o bahay. Ikaw mismo. Lesson 6. Ang pinakamagandang investment ay ang sarili mo. Inspirasyon mula sa mga prinsipyo ng libro. Sa madaling salita, bago lumaki ang pera mo, kailangan munang lumaki ang kakayahan mo. Kapag pinag-uusapan ang investment, madalas stocks, negosyo o real estate ang agad nating naiisip. Pero ayon sa The Richest Man in Babylon, ang pinakamahalagang investment ay hindi ang nasa labas mo. Ikaw yon, ang sarili mong kaalaman, kakayahan at karanasan. Habang mas marami kang natututunan, mas tumataas ang value mo. At habang tumataas ang value mo, mas dumarami rin ang mga oportunidad na pwedeng dumating sa'yo. Maaring mawala ang pera, maaring magsara ang negosyo, pero ang skills, experience at kaalamang pinaghirapan mong matutunan mananatili sa'yo habang buhay. At yun ang dahilan kung bakit maraming successful na tao hindi tumitigil sa pagbabasa, pag-aaral at pakikinig sa mga taong mas may karanasan kaysa sa kanila. Isipin mo, may dalawang virtual assistants na pareho ang sweldo. Pagkatapos ng trabaho, ang isa nagpapahinga na agad, habang ang isa naman naglalaan ng isang oras tuwing gabi para matuto ng AI, automation at digital marketing. Lumipas ang 2 taon. Pareho pa rin silang masipag. Pero may malaking pagkakaiba. Ang isa, halos 3 beses na ang kinikita. Hindi dahil mas sinuwerte siya, kundi dahil mas pinalaki niya ang halaga ng sarili niya. Bakit mahalaga ito? Habang mas lumalawak ang kaalaman at skills mo, mas lumalaki rin ang kakayahan mong kumita at mas nagiging matalino ang bawat financial decision na ginagawa mo. Kapag nag-invest ka sa sarili mo, walang recession, walang inflation at walang scam ang kayang kumuha ng lahat ng natutunan mo. Pero habang lumalawak ang kaalaman mo, may isang simpleng habit na hanggang ngayon hindi pa rin ginagawa ng karamihan. Ito ang habit na tinawag ni Arcad na pundasyon ng lahat ng yaman. At maaring ito rin ang dahilan kung bakit maraming tao ang hirap pa ring makaipon. Lesson 7. Ang perang hindi mo tinatabi, hindi kailanman magpapayaman sa'yo. A part of all you earn is yours to keep. Sa madaling salita, hindi mo kailangang maghintay na yumaman bago mag-ipon. Mag-ipon ka para yumaman. Ang pinakaunang prinsipyo ni Arcad, at para sa kanya, ito rin ang pundasyon ng lahat ng yaman. Kapag sumasahod tayo, madalas inuuna nating bayaran ang bills, pagkain at iba pang gastusin. Kung may matira, dun pa lang tayo nag-iipon. Pero ayon sa libro, baliktarin mo ang sistema. Kapag dumating ang sweldo, unang bayaran ang sarili mong kinabukasan. Hindi kailangang malaki agad, kahit 10% lang ng kinikita mo. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Dahil ang maliit na halagang naitatabi ngayon, maaring maging malaking yaman sa paglipas ng panahon. Bakit mahalaga ito? Ang pagbuo ng yaman ay hindi nagsisimula sa malaking sweldo. Nagsisimula ito sa habit ng pagtabi ng pera bago gumastos.
Kapag hindi mo kayang itabi ang 10% ng kinikita mo ngayon, malamang hindi mo rin ito maitatabi kahit doble pa ang sweldo mo. Dahil ang habit ay mas mahalaga kaysa sa halaga. Pero may isang bagay na dapat mong tandaan. Ang pag-iipon lang ay hindi sapat. Ang tunay na hamon ay kung kaya mo ba itong gawin buwan-buwan, taon-taon. Dahil sa huli, hindi isang malaking desisyon ang nagpapayaman sa tao, kundi ang maliliit na desisyon na inuulit araw-araw. Lesson 8. Ang yaman ay ginagawa sa pamamagitan ng paulit-ulit na tamang desisyon. Batay sa mga pangunahing prinsipyo ng The Richest Man in Babylon, hindi isang malaking desisyon ang magpapayaman sa iyo, kundi ang maliliit na tamang desisyon na inuulit araw-araw. Kapag nakakakita tayo ng isang financially successful na tao, madalas ang nakikita lang natin ay ang resulta, ang magandang bahay, ang magandang sasakyan, ang komportableng buhay. Pero ang hindi natin nakikita ay ang maraming taon ng disiplina, pag-iipon at tamang pagdedesisyon. Iyan mismo ang ipinapakita ng The Richest Man in Babylon. Ang pagbuo ng yaman ay parang pagtatanim ng puno. Hindi ito lumalaki sa isang gabi. Unti-unti itong lumalago sa tulong ng panahon, pasensya at consistency. Dahil sa huli, ang consistency ang mas mahalaga kaysa motivation. Isipin mo, may dalawang empleyado na parehong nagsimulang mag-ipon. Ang isa, tumigil, makalipas lang ang isang buwan. Ang pangalawa naman, kahit maliit lang ang naitatabi, hindi siya huminto. Buwan-buwan, may naitatabi siya. Lumipas ang 10 taon. At doon, lumitaw ang malaking pagkakaiba. Bakit mahalaga ito? Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging consistent. Dahil ang bawat tamang desisyon na inuulit mo araw-araw, unti-unting bumubuo ng future mo. Lesson 9. Ang oportunidad ay pinapaboran ang mga handa. Inspirasyon mula sa mga prinsipyo ng libro. Sa madaling salita, hindi sapat ang swerte. Kailangan handa ka kapag dumating ang oportunidad. Maraming tao ang nagsasabi, swerte lang siya. Pero ayon sa The Richest Man in Babylon, ang oportunidad ay bihirang dumarating nang walang babala. Mas madalas, lumalapit ito sa mga taong matagal nang naghahanda. Habang wala pa ang malaking break, mag-ipon. Palawakin ang skills mo, palakasin ang disiplina mo, at ihanda ang sarili mo. Dahil kapag dumating ang tamang pagkakataon, hindi mo na kailangang maghabol. Handa ka na. Isipin mo, may dalawang online sellers na parehong inalok ng supplier ng mas murang inventory. Ang una, gustong kunin ng pagkakataon, pero wala siyang business savings, kaya napalampas niya ang deal. Ang pangalawa naman, matagal nang naghahanda. May naitabi siyang pondo para sa negosyo, kaya nang dumating ang pagkakataon, handa siyang kumilos. Nakuha niya ang deal, at unti-unting lumaki ang kanyang negosyo. Hindi dahil masinuwerte siya, kundi dahil mas handa siya. Bakit mahalaga ito? Ang paghahanda ngayon, ang dahilan ng tagumpay bukas. Hindi mo kontrolado kung kailan darating ang oportunidad, pero kontrolado mo kung handa ka kapag dumating ito. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng mga prinsipyong ito, may isang tanong na natitira. Ano ba talaga ang pinagkaiba ng taong yumayaman sa taong paulit-ulit na nagsisimula? Ang sagot ay hindi lang nasa laki ng kita. Nasa uri ito ng taong pinipili niyang maging. Lesson 10. Hindi ka lang dapat mag-aangad ng mas maraming pera, maging taong karapat-dapat sa yaman. Sa madaling salita, ang tunay na pagyaman ay hindi nagsisimula sa pagdami ng pera. Nagsisimula ito sa pagbabago ng sarili. Sa buong The Richest Man in Babylon, iisang paulit-ulit na ipinapaalala ni Arkad. Bago lumaki ang kanyang yaman, nagbago muna ang kanyang pag-iisip. Natuto siyang maging disiplinado, magplano, maghintay, at gumawa ng tamang desisyon kahit mahirap. Dahil ang yaman ay hindi lang ginagawa ng pera, ginagawa rin ito ng tamang ugali. Isipin mo, bigyan ng malaking halaga ang isang taong walang financial discipline. Malaki ang posibilidad na mauubos din ang perang yon. Pero ang taong may tamang habits, kahit maliit lang ang kanyang simula, unti-unti niyang mapapalago ang mayroon siya. Hindi nakapagtataka kung bakit maraming nanalo sa loto ang bumalik din sa dating buhay, habang maraming ordinaryong empleyado ang naging milyonaryo. Hindi dahil masinuwerte sila, kundi dahil mas naging disiplinado sila. Araw-araw, buwan-buwan, taon-taon. Bakit mahalaga ito? Ang perang meron ka ngayon ay bunga ng financial habits na nabuo mo kahapon. At ang future mo ay nabubuo sa mga habit na pinipili mong simulan ngayon. Kapag gusto mong baguhin ang estado ng bank account mo, huwag mo munang unahin ang pera. Unahin mong baguhin ang paraan ng pag-iisip mo. Dahil kapag nagbago ang mindset mo, susunod ang mga desisyon mo. Kapag nagbago ang mga desisyon mo,
susunod ang mga resulta. At kapag nagbago ang mga resulta, unti-unti ring magbabago ang buhay mo. Ngayong natapos natin ang 10 lessons, mapapansin mong walang shortcut ang The Richest Man in Babylon. Hindi nito ipinapangako ang instant na pagyaman. Sa halip, itinuturo nito na ang tunay na yaman ay nabubuo sa maliliit na tamang desisyong inuulit araw-araw. Magtabi bago gumastos, kontrolin ang lifestyle, palagiin at protektahan ang pera, mag-invest sa sarili, at huwag matakot magsimulang muli kahit nalubog ka sa utang. Dahil sa huli, hindi ang laki ng sweldo ang magpapayaman sa'yo, kundi ang paraan ng paghawak mo sa bawat pisong dumadaan sa mga kamay mo. Ngayon naman, gusto kong malaman, alin sa 10 lessons ang pinakatumama sa'yo? At kung may isang financial habit kang sisimulan ngayong linggo, ano yon? I-comment mo sa ibaba. Binabasa ko ang marami sa comments ninyo at baka ang kwento mo ang maging inspirasyon ng iba. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa isang taong gustong makaahon sa utang. Mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa susunod pa na video. Hanggang sa muli, kaibigan.